Welcome para sa ating online preaching. Maraming salamat sa Panginoon at tayo muli makapag-aaral ng kanyang mga salita. Bagamat hindi tayo magkakasama for 3 weeks na tayo ay nasa lockdown, ay nagpapasalamat tayo at tayo nakapag-aaral pa rin ng kanyang salita. At nawa tinututukan nyo ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wala akong ibang maitutulong para sa inyo kundi ang salita ng Diyos. At ako'y naniniwala ng salita ng Diyos ay sapat para punan ang ating mga pangailangan, lalo na sa spiritual. At alam ko pag tayo ay, sabi ko nga nakaraan, pag tayo ay yung ating spiritual ay naitataas, yung ibang aspect ng ating buhay ay ganun din. Kaya sana ay nagbibigay kayo ng panahon para dito. At kung hindi pa ninyo napapanood yung iba, I hope panoorin ninyo. Nandyan lang naman niya, pwede nyo i-download para pag kayo ay may internet, madadownload nyo. Then pag nawala, ay inyong mapapanood. At isa suggestion ko na ginagamit ko for download ay TubeMate. So, i-search nyo lang yun sa Google, TubeMate version or latest version. At i-download nyo lang yun, i-install. Then, pag kayo nagbukas nun, ay magagamit nyo siya for downloading. At kaya kung meron kayong alam na iba pang pwedeng gamitin, okay lang yun. Mahalaga ay kayo makapag-aral ng salita ng Panginoon. So tayo magtutuloy-tuloy na. At marahil ikaw ay nasa kalagayan ngayon na para bang nawawalan ka na ng pag-asa. Hindi mo na alam ang iyong gagawin. At marahil ikay nalulungkot ngayon. At parang wala nang kasagutan sa lahat ng mga bagay. Pero nais ko munang umawit at ang awiting ito ay tutulong sa iyo para masabi mo na may pag-asa pa pala. Ang title ng awitin, When Answers Aren't Enough, There is Jesus. Pag kulang ang sagot, hindi mo alam kung ano isasagot, sa lahat ng mga pinagdadaanan mo, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. Kaya nawa mapagpala kayo ng mga ganitong awitin. At sana kayo'y mahumaling sa mga awiting makalangit, mga worship songs, Christian songs, kaysa mga worldly song. At alam niyo sa panahon na ito, hindi mo kailangan ang worldly song. Wala may tutulong sa yung worldly song. Wala siyang benefit sa iyo, lalo sa spiritual. Pero mga Christian songs, mga worship songs, malaki ang magagawa sa iyo, lalo na sa ganito mga panahon. At alam niyo, nakakalungkot ay mas maraming beses pinapakinggan natin ang worldly song. Alam niyo ba kung anong meron sa worldly songs? Una, walang laman. Pangalawa, puro laman. Basta parang kontra ha. Ibig sabihin ko nun, wala naman siyang laman. Okay? Laging tinutukoy puro sarili, puro gayaan. Pero pinag-uusapan lagi, ang madalas na awitin ay laman. Lust. Okay? Kabastusan, mga awitin na para lang sa sarili, mga awitin na para lamang matuwa ka, mga ganyang awitin. So sana ang inyong kahumalingan ay ang salita ng Diyos sa pagitan ng mga awitin. Sabi nga ng awitin, sabi ng Ephesians 5:19, speaking to yourselves in psalms and hymns and spiritual songs, singing and making melody in your heart to the Lord. Kaya sana pagpalain kayo ng awiting ito. When answers aren't enough, there is Jesus. You have faced the mountains of desperation. You have climbed, you have fought, you have won. But this valley that lies coldly before you casts the shadows you cannot overcome. And just when you thought you had it all together, then you knew every verse to get you through. But this time the sorrow broke more than just your heart, and reciting all those verses just won't do. When answers aren't enough, there is Jesus. He's more than just an answer to your prayers, and your heart will
will find a place and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Instead of asking why did it happen, think of where it can lead you from here. And as your pain is slowly easing, you can find a greater reason to live your life triumphant through the fears. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayer. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He is there. When answers aren't enough, there is Jesus. He is more than just an answer to your prayers. And your heart will find a safe and peaceful refuge. When answers aren't enough, He's there. Amen. Maraming salamat sa awitin na yan. When answers aren't enough, there is Jesus. Pag wala ka nang maisagot sa mga katanungan sa buhay mo, there is Jesus. And He is more than just an answer to your prayer. Kaya simulan natin ang ating aralin ngayong hapon na ito. At salamat sa Panginoon na tayo ay muli makapag-aaral ng Kanyang mga salita. Kung kayo ay handa na, buksan ninyo ang inyong mga Biblia sa Mark chapter 9. Mark chapter 9, dito natin kukunin ang ating pag-aaralan. Ito ay verse 1 up to verse 24, pero ang babasahin ko lamang ay verses 23 to 24. Mark chapter 9, verses 23 up to verse 24. Ang sabi dito, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. And straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help thou my unbelief. Sabi niya, Panginoon, naniniwala ako. Tulungan mo ako sa kakulangan ko ng pananampalataya. So, dito sa kwento na ito, mababasa nyo in Mark chapter 9, ang dami diyang miracles na ginawa ang Panginoon. At ang Panginoon sa pagkakataong ito'y nagpagaling ng isang may karamdaman, at ang karamdaman niya ay siya ay hindi makapagsalita at siya ay bingi. Okay? Sapagkat siya ay sinabihan ng masamang espiritu, at ang espiritu na ito ay nag-cause sa kanya para siya ay maging bingi at siya ay maging pipi. Okay? At ang sabi nga ng verse 17, And one of the multitude answered and said, Master, I have brought unto thee. Nagdala po sa inyo ng my son. Sabi niya, dinala ko po sa inyo ang aking anak, which hath a dumb spirit. And wheresoever he taketh him, he tireth. Sa tuwing siya ay may gagawin sa kanya, dadalhin siya kung saan, siya ay nagwawala, sinisira niya lahat. Okay? And sabi ng Panginoon sa kanya, ay kung ikay naniniwala, sige, walang imposible sa akin. Okay? All things are possible to him that believeth. So ang tanong, paano pag dumating sa time, kagaya ng lalaking ito in verse 24, sabi niya, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Paano pag dumating ka na sa panahon na para bang ikaw ay nawawala na ng pananampalataya? Para bang ikay nagkukulang na ng pananampalataya? Para bang nawawalan ka na ng pag-asa? Para bang ayaw mo nang magtiwala? Paano pag dumating ka sa time na yon? Okay? So yun yung ating titingnan ngayon. When we're lack of faith. Pag tayo ay nagkulang ng pananampalataya, anong dapat natin gawin? Marahil kapatid, ikaw ay nasa ganyang kalagayan ngayon na para bang
Nawawalan ka na ng pananampalataya lalo na sa kapanahunan natin ngayon, sa nararanasan natin ngayon. Totoo bang may Diyos? Totoo bang may makapangyarihan na nagpupuno ng pangailangan? Kagaya ng pinag-aralan natin nakaraan, the power of prayer. Totoo ba pag ako'y nanalangin may sasagot? Para kasing hindi. So tingnan natin mula sa kanyang mga salita ang tatlong bagay na iyong gagawin pag ikaw ay nagkulang na ng pananampalataya, kagaya ng lalaking ito, nawawala na siya ng pananampalataya. Kaya sabi niya, Lord, tulungan mo ako sa aking kawalan ng pananampalataya. Unang bagay na ating titingnan, pag tayo ay dumadaan sa ganitong mga bagay, first is ask for your state of faithlessness. Ask for your state of faithlessness. Ikaw ay magsabi sa Panginoon, sabihin mo sa Kanya ang iyong kalalagayan ngayon. Panginoon, ako po'y nawawala na ng pananampalataya. Sa pamamagitan niya ng panalangin. Kagaya nitong nang binasa natin in verse 24, and straightway the father of the child cried out, umiiyak siya, and said with tears, siya'y lumuluha, Lord, I believe. Help thou mine unbelief. Tulungan mo ako, Panginoon. Alam mo, kailangan mong gawin pa kayo na nawawala ng pananampalataya, manalangin kang muli at sabihin mo, Panginoon, tulungan niyo po ako. Hindi ko po alam ang gagawin. Nawawala na ako ng pananampalataya. Tulungan niyo po ako sa kawalan ko ng pananampalataya. Ang sagot pa rin, panalangin. Ang sagot pa rin ay panalangin. Sapagkat ang prayer, bakit ba laging dinidiscuss ay prayer? Sapagkat ang prayer isang privilege na ibinigay ng Panginoon sa atin. Hindi ito para sa lahat. Ang panalangin ay ang panalangin katanggap-tanggap sa Diyos ay para lamang sa mga tunay niyang anak. Okay? Hindi pwedeng ang kapitbahay mo na bata, okay, ay hihingi ng pambaon at lahat ng pangailangan sa iyong nanay o sa iyong tatay. Hindi pwede yun. Kasi hindi naman niya kaano-ano yun, hindi naman niya anak yun. Hindi lahat ng pwedeng manghingi, pero hindi niya pupunan lahat ng pangailangan. Hindi kagaya mo at kagaya ko bilang anak ng Diyos. Tayo pupunan niya ang ating pangailangan sapagkat tayo kanya mga anak. Nagkukulang ka na ba ng pananampalataya? Ask for your state of faithlessness. Sabihin mo, Panginoon, ako po'y nawawalan ng pag-asa. Tulungan niyo po ako. At ipapakita ng Panginoon sa iyo na siya ay totoo at karapat-dapat siyang panampalatayanan at hindi walang kabuluhan ng iyong pananampalataya sa Kanya. Pangalawa, hindi tayo magpapakahaba sa araling ito. Hindi lamang ask for your state of faithlessness. Pangalawa, attend to the Savior, then follow. Pag sinabing attend, makinig ka sa Kanya. Okay? Attend, lend your ears, attend. Attentive yung iyong tainga sa pakikinig sa Kanya. Tingnan mo sabi ng Panginoon. In verse 23, Jesus said unto him, If thou canst believe, all things are possible to him that believeth. Pansinin mo kung hindi niya pinakinggan ng Panginoon, hindi niya alam ang magiging sagot. Bakit? Sabi ng Panginoon sa kanya, okay, sige, pag ikaw ay nanampalataya. At ang sagot niya sa verse 24, Lord, I believe. Attentive siya. Hindi sinabi ng Panginoon ay siya, punta ka dun sa lugar na yan. Sasabihin sa iyo kung anong gagawin mo. Hindi ganoon sinabi ng Panginoon. Hindi sinabing, ay siya, hipan mo ang kanyang tainga. O siya, dito palapitin mo ang iyong anak at hihipan ko ang tainga. At hihipan at ang kanyang bibig dahil hindi nakakapagsalita. Ilalagyan ko ng ganito para magsalita. Walang iniutos ang Panginoon sa kanyang ganon. Tama ba? Ang sabi lang ng Panginoon, pag nanampalataya ka, all things are possible to him that believe. Yeah? Kailangan nating maging attentive. So, sa pamamagitan ng salita ng Diyos, maging attentive ka sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Dapat mas maraming oras ka dito kesa sa mga bagay ng mundo. Nakakalungkot ngayong lockdown, kung saan tayo mas maraming oras. Ito maging totoo tayo. Facebook, Twitter, TikTok. TikTokan ko kayo eh. Yeah? Ano pa ang ating oras? Kapo-post ng mga pictures. Di ba? Ano pa? Saan pa natin ginagamit ng ating oras? Netflix. Halos mapanood mo na ata lahat ng movies. Mga Korean dramas. Okay? Doon nauubos ang ating oras. Ano pa?
Mobile Legends, mga laro sa cellphone, katutulog, naubos na ang oras natin dyan. Hindi ko sinasabing, huwag tayong matulog. Hindi ko sinabing, huwag kang manood. Hindi yun ang sinasabi ko. Pero ang sinasabi ko, yung oras na binibigay mo. Mas marami kang oras doon kesa dito. Yung atin ng Bible study, 30 minutes, wala pang 30 minutes, sinisikap ko na 15 to 20 lamang ang ating pinakang aralin. Then, pagdating sa pag-aaral ng salita ng Diyos, manunood ka, saglit lang, putol-putol pa, hindi mo tinatapos. Nakakalungkot na bagay. Yeah? Tapos sa mga services natin, meron akong mga online services na pwede niyo panoorin. Ay pastor, wala naman kasi kaming internet. Ay pastor, wala kaming maraming paraan. Pwede kayo magsabi sa akin, pastor, pwede ka po makahingi ng outline. Oh, ay madali lang yun I-chat ko lang sa inyong outline, pwede na. Pwede kang gumawa ng reflection devotions mo doon. Ay pastor, pwedeng pasahan mo ako ng audio clip. Nagpapasa ako ng audio clips. Anong ating dahilan? Okay? Nakakapagbasa ba tayo ng Bible? Kung nagbabasa ka ng Biblia, purihin ang Panginoon sa buhay mo. Hindi ka nagsasayang ng oras. Purihin ang Panginoon. Pero kung hindi ka nagbabasa ng Biblia, hindi ka man lang nananalangin, hindi ka man lang gumagawa ng mga productive na trabaho, okay? Sayang ang oras mo. Okay? Sinayang mo lang lahat. Then sasabihin mo, bakit ganito nangyayari sa buhay ko? Parang hindi nakikipag-usap ang Diyos. Paano hindi makikipag-usap ang Diyos? Hindi ka nagbabasa ng Biblia. Hindi ka nananalangin. Dalawa yun, nananalangin ka, nakikipag-usap ka. Nagbabasa ka, nakikipag-usap ang Diyos sa'yo. Hindi pwedeng paghiwalayin yan. Naunawaan ba natin yon? Sana naunawaan natin yan. Na napaka-palad natin, mayroon tayong lockdown, marami tayong oras. Kahit pa sabihin mo, pastor, maraming online classes, yan ay time management lang. Hindi ako naniniwalang hindi mo kaya magbigay ng oras sa Diyos. Kunin kaya ng Diyos ang oras mo. Di ba? Hindi natin naiisip yun. Puro mga bagay lang na magpapasaya sa atin. Bakit hindi ka masaya sa pag-aaral ng Biblia? Ako'y naniniwala, ang isang tunay na kakilala sa Panginoon, masaya nag-aaral ng salita ng Diyos. Sabi ng Psalm chapter 1 verse 1 and 2, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Pansin mo, dahil sa sobrang saya niya, umaga at gabi, nag-aaral siya ng salita ng Diyos. Okay? Kaya pag hindi ka masaya dito, may problema ang kaligtasan mo. Ligtas ka ba talaga? Kasi ang tunay na ligtas, hinahanap ang kanyang salita. Thy word have I hid in mine heart, that I might not sin against thee. Okay? Sabi ng salita ng Diyos, sabi doon, Thy word is a lamp unto my feet, and a light unto my path. I will hide each word unto my heart. Sabi natin, gaano kahalaga ang salita ng Diyos? Ang problema natin, hindi tayo nakikinig. We are not attending to the Savior, and we are not following Him. So we need to attend to the Savior, then follow. Pakinggan mo siya, sundin mo siya. Kagaya nitong lalaking ito, pansinin mo Sabi ng Panginoon, sige, manampalataya ka. Ang sagot ng lalaki, nananampalataya. Nakinig siya at sinunod niya ang Panginoon. Sana, pag ikay nag-aaral ng Biblia, nakikinig ka ng salita ng Diyos, sana naman sundin mo ang salita niya. Hindi mo to kaya ng ikaw lang. Kailangan mong biyaya ng Panginoon para magawa mo to. Kaya nga nananalangin tayo. And last, hindi lamang ask for the state of faithlessness, attend to the Savior, then follow. Last, acknowledge the source of faith. Kilalanin mo kung sino ang pinanggagalingan ng pananampalataya. Nagkulang ka, alamin mo kung saan ka makakuha ng source. Okay? Sabi nga dito, sabi sa verse 23, Jesus said, verse 24, and straightway the father of the child cried out and said with tears, Lord, yung word na Lord, pagpapakita yon, nakilala niya at inacknowledge niya kung saan nanggagaling ang pananampalataya. Sabi niya, Lord, help thou mine unbelief. Ako po'y tulungan niyo sa kawalan ko ng pananampalataya.
Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Acknowledge the source of faith. At yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Okay? Lapit ka sa Kanya, kapatid. Huwag kang kuhanin kanino naglalalapit. Nabibigatan ka ba? Sabi ng Biblia, Matthew 11:28-30, "Come unto me, and I will give you rest." Come unto me, and I will give you rest. Take my yoke upon you. Okay? Sabi ng Biblia, and I will give you rest. Papapahingayin ka niya. Call unto me, Jeremiah 33:3, "And I will answer thee. Show thee great and mighty things which thou knowest not. You must acknowledge the source of our faith. At yun ay walang iba kundi ang Panginoon. Kaya kung ikay nangihina, napapagod na, 3 bagay na pwede kong ang sinabi ng Biblia: ask for your state of faithlessness, attend to the Savior, then follow, acknowledge the source of faith. Nawa, mula sa mensaheng ito ay napaalahanan tayo na kailangan natin siya sa buhay natin. Anong kailangan mo? Sino ang kailangan mo? Nawa makita mo na siya ang kailangan mo. Maraming salamat sa Panginoon. Pagpalain niya tayo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Tulungan niyo po kami na maunawaan ito at magawa sa buhay po namin ito. Ikaw pong maluwalhati at ikaw pong maitaas sa amin pong buhay. Ito po ang samod dalangin po namin